Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang muka ay parang maliliit na karayom, malamig, matalas. Ngunit walang kasing sakit ng mga salitang ibinabato sa kanya ng sariling anak na babae. Wala ka namang puso, tatay. Puro ka na lang bahay. Itinayo mo nga ang mga pader nito. Pero kailanman, hindi mo kami binigyan ng tahanan. Bumibigat ang paghinga ni Nestor. Nakatayo siya sa labas ng gate, sa ilalim ng rumaragas ang ulan, habang ang anak niyang si Ligaya ay nakaturo sa kanya mula sa silong ng pinto. Ang mga mata nito'y nanlilisik, puno ng galit, na tila inipon sa loob ng maraming taon. Sa likod ni Ligaya, sa dilim ng sala, ay nakatayo si Ramon. Ang kanyang anak na lalaki ay hindi makatingin ng diretso. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay nakakrus na para bang nais magtago mula sa lahat. At sa likod ni Ramon, naroon ang anino ni Marites, ang asawa nito. Hindi man ito nagsasalita. Ramdam ni Nestor ang nangisi sa mga labi nito. Ang tagumpay. Isang lumang tampipiilang ang dala ni Nestor. Naglalaman ito ng iilang damit, ng gamot niya sa alta presyon, at ng lumat kupas na litrato ng kanyang yumaong asawang si Elena. Iyon lang ang pinayagan nilang dalhin niya. Ligaya, anak! Garalgal ang boses niya. Pinipilit labanan ang panginginig ng kanyang mga labi. Huwag naman ganito. Huwag ganito. Tatay, sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong maging anino mo lang sa loob ng bahay na ito. Sigaw ni Ligaya. At isang butil ng luha ang kumawala sa mata nito, puno ng hinanakit. Sa inyo na to. Sige, magpakasaya kayo. Walang nagawa si Nestor nang dahan-dahang isinara ni Ramon ang pinto. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ng kanyang anak na lalaki. Isang mukha ng kahihiyan at pagkaduwag. Pagkatapos, ang malakas na kalabog ng pagsasara ng pinto ay parang kulog na bumasag sa puso ni Nestor. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng ulan. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang palad sa magaspang na pader ng bahay. Ang bawat bato, ang bawat gramo ng semento ay dumaan sa kanyang mga kamay. Naaalala pa niya ang bawat puyat at pagod. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanila, para sa pamilya niya. Paanong nauwi sa ganito? Hindi na niya namalayan ang sariling paghakbang palayo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kung saan walang tiyak na patutunguhan. Sumilong siya sa isang maliit na waiting shed, niyakap ang tampipi para hindi mabasa. Ang lamig ay tumatagos na hanggang sa kanyang mga buto. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang mga huling barya na natitira sa kanya. Sapat lang para sa isang pamasahe o para sa isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. May isang maliit na lotto outlet sa tapat ng kalsada. Isang babae ang nag-aayos ng payong, handa ng magsara. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, tumayo si Nestor at tumawid. Pabili po, sabi niya sa babae. Ang boses ay halos pabulong. Inabutan niya ng bayad ang babae. Tumingin siya sa papel na pagmamarkahan. Anong numero ang ilalagay niya? Wala siyang maisip. Ang isip niya ay blangko, puno ng sakit. Hanggang sa dahan-dahan, isang ala-ala ang lumitaw. Ang nangiti ni Elena. Ang kamay niyang nanginginig ay nagsimulang magmarka. Una, ang kaarawan ni Elena. Pagkatapos, ang kaarawan ni Ramon. At sa huli, ang kaarawan ni Ligaya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kahit sa sandaling ito, sila pa rin ang laman ng isip niya. Inabot niya ang tiket sa babae at kinuha ang resibo. Isinilid niya ito sa bulsa, walang anumang pag-asa. Isa lamang itong paraan para ubusin ang mga huling sentimo sa kanyang pangalan. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad muli sa gitna ng ulan. Hawak ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga petsang minsang bumuo sa kanyang mundo. Sa bawat hakbang palayo sa bahay na itinayo niya, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng pagiging isang haliging wala nang sinusuportahan. Ang silid na nakuha niya ay maliit at masikip.
amoy luma at alikabok. Isang lumang electric fan ang tanging karamay niya sa init. Pagkatapos niyang mag-ayos ng iilang gamit, naupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niya ang resibo ng loto mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito. Napabuntong hininga na lamang siya. Itinapon niya ito sa maliit na mesa sa tabi niya. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng pananahimik, 2 araw ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng tubig. 2 araw ng pagtitig sa kisame, iniisip kung saan siya nagkamali. Sa 3 araw, habang nakahiga at nakapikit, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Balak sana niyang huwag sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng botones. Hello? Mahina niyang sagot. Good morning, sir. Is this Mr. Nestor Reyes? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Ako nga. Sino to? Sir, my name is Attorney De Guzman from the Philippine Charity Sweepstakes Office. Kumunot ang noo ni Nestor. Baka isa lang itong scam. PCSO, wala akong maalalang may utang ako sa inyo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng lalaki sa kabilang linya. Wala po kayong utang, sir. Sa katunayan, kami po ang may ibabalita sa inyo. It's regarding the lottery ticket you bought 3 days ago in Batangas. We would like to confirm, sir. Are you in a private and safe location? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Nestor. Naupo siya ng tuwid. Hinanap ng kanyang mga mata ang resibo ng loto na nakapatong pa rin sa mesa. Bakit? Anong meron sa tiket ko? Sir, sabi ng abogado, ang boses ay dahan-dahan at malinaw. Congratulations! You are the sole winner of the Grand Lotto Jackpot Prize. Natahimik si Nestor. Hindi niya maintindihan. Magkano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang abogado. 50 million pesos. Nabitiwan ni Nestor ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa kawalan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. 50 milyon? Paanong? Dahan-dahan niyang dinampot ang kapirasong papel sa mesa. Tinitigan niya ang mga numero. Ang kaarawan ni Elena. Ang kaarawan ni Ramon, ang kaarawan ni Ligaya, ang mga numero na simbolo ng kanyang mga pinakamamahal na tao, ang mga taong nagtaboy sa kanya, ay ang mga numero na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa ay kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na numero, isang pamilyar na takot. Mabilis na tumayo si Ramon mula sa hapagkainan at nagtago sa kusina. Tinitiyak na hindi siya naririnig ni Marites na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Sinagot niya ang tawag. Ang boses ay halos pabulong. Hello? Ramon, hayop ka. Akala mo makakatakas ka sa akin? Isang magaspang na boses ang bumulyaw mula sa kabilang linya. 1 linggo na ang nakalipas. Nasaan na ang pera ko? Ramdam ni Ramon ang panlalamig ng kanyang batok at ang pangingilid ng pawis sa kanyang noo. Papasensya na, boss. Bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon. Panahon? Ubus na ang panahon mo. Putol ng lalaki. Alam ko kung saan ka nakatira. Alam ko na napaalis niyo na ang matanda. Baka gusto mong dalawin ko kayo ng misis mo dyan. Wag, boss. Maawa ka na. Makakabayad din ako, ipinapangako ko. Siguraduhin mo lang, Ramon. Dahil sa susunod na tawag ko, hindi na pakiusap ang maririnig mo. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang putok ng baril sa tainga ni Ramon. Napasandal siya sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Ang bahay na ito, ang bahay na ipinagmamalaki ni Marites. Hindi ito simbolo ng tagumpay. Isa itong kulungan. At ang mga rehas nito ay gawa sa utang. Hon? Sino yang kausap mo? Tanong ni Marites mula sa sala. Po, wala. Yung opisina lang may tinatanong. Mabilis niyang pagsisinungaling. Lumabas siya ng kusina, pilit nang ngumingiti.
Ang ganda mo ngayon, Hon. Ngumiti si Marites, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dapat lang, darating na ang mga bisita. At mamaya, mag-post ka sa Facebook, ha? Finally, our own home. Thank you, Lord. Tumango na lang si Ramon. Ang bisita na tinutukoy ni Marites ay ang kanilang mga kapitbahay na dadaan para makiusyoso. At ang salitang sariling tahanan ay parang kasinungalingang mahirap lunukin. Ilang sandali pa, nagsimula na ang maliit na salo-salo. Naghanda si Marites ng pansit at nagpalamig ng soft drinks. Dumating si Aling Nena, ang pinakachismosa sa kanilang lugar, kasama ang dalawa pang kapitbahay. Wow, Marites! Ang ganda pala talaga ng bahay niyo sa loob. Puri ni Aling Nena, ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. Bagay na babagay sa inyo. Mabuti naman at naisipan na ni Tatay Nestor na ipamana sa inyo ito. Naku, oo naman, Aling Nena. Panahon na rin para magpahinga si tatay. Sagot ni Marites. Ang boses ay matamis na parang pulot. Kaya nga sabi namin sa kanya, kami na ang bahala para maalagaan namin ang bahay na pinagpaguran niya. Napipilitang ngumiti si Ramon. Ang bawat papuri na naririnig niya ay parang sampal. Nakita niya si Ligaya na tahimik na nakaupo sa isang sulok, hindi umiimik. Ang kanyang kapatid ay narito sa pisikal na anyo, ngunit ang isip at kaluluwa nito ay nasa ibang lugar. Habang nagkakatuwan ang mga bisita, sinubukan ni Ramon na ayusin ang isang lumang picture frame na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ito ang paboritong litrato ng kanyang ina. Masaya silang apat, kuha noong bata pa sila ni Ligaya. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang kamay, nadulas ito at bumagsak sa sahig. Blaag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagpatahimik sa lahat. Lahat ng mata ay napunta kay Ramon. Ngunit ang mga matang tumusok sa kanya ng pinakamalalim ay ang mga mata ni Ligaya. Puno iyon ng pagkasuklam. Sorry, sabi ni Ramon, habang mabilis na pinupulot ang mga bubog. Hindi ko sinasadya. Hindi sumagot si Ligaya. Tumayo lang ito, tinalikuran sila, at pumasok sa dati nitong silid. Isinara nito ang pinto ng marahan, ngunit ang katahimikan na iniwan nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nawala ang lahat ng saya sa silid. Ang mga kapitbahay ay nagpaalam na rin. Ramdam ang tensyon. Nang sila na lang tatlo ang natira, hinarap ni Marites si Ramon, nag-aapoy ang mga mata. Ano ka ba naman, Ramon? Pati ba naman yan? Hindi mo magawa ng maayos? Panira ka ng moment. Hindi ko nga sinasadya, Marites. Kahit na, tanga-tanga ka kasi. Hindi na sumagot si Ramon. Umupo na lang siya at tinitigan ang nabasag na litrato sa kanyang kamay. Ang kanyang pamilya, basag at pira-piraso. Katulad ng kanyang pagkatao. Ang kasiyahang dapat sana'y nararamdaman niya sa pagkakaroon ng bahay ay wala. Hungkag, walang laman. Kinagabihan, habang nag-aayos si Marites ng mga gamit sa sala, biglang tumunog ang cellphone nito. Hello, Aling Nena? Oh, napatawag ka? Narinig ni Ramon ang boses ni Marites, puno ng pagkainip sa simula. Ngunit habang tumatagal ang usapan, unti-unting nagbago ang tono nito. Nawala ang pagkainip, napalitan ng pagtataka, at pagkatapos ay nang hindi maitagong interes. Ano? Saan mo siya nakita? Sigurado ka? Talaga? Anong ginagawa niya doon? Napatingin si Ramon sa asawa. Nakatayo ito ngayon, tuwid na tuwid. Ang cellphone ay halos idikit na sa tainga. Okay. Okay, sige. Salamat sa balita, Aling Nena. Pagkababa ng telepono, tumingin si Marites kay Ramon. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkalkula at kasakiman. Ramon, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Tumawag si Aling Nena. Anong sabi? Tanong ni Ramon, kinakabahan.
Lumapit si Marites sa kanya. Isang mapanuring na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakita niya raw si tatay kaninang umaga, galing sa BDO, yung pinakamalaking bangko sa bayan. At ang sabi niya, kakaiba raw ang itsura ng tatay mo. Parang hindi makapaniwala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila kanina. Nakasara ang pinto ng kanyang lumang silid. Naupo si Ligaya sa gilid ng kama. Ang kamay ay nanginginig pa rin. Ito na yon. Napaalis na nila ang kanilang ama. Nakuha na nila ang bahay. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay may pakiramdam ng tagumpay. Ngunit wala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hungkag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang malamig na espasyo na hindi kayang punan ng mga pader at bubong. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Ang lahat ay pamilyar. Ang lumang aparador na gawa sa nara, ang gasgas sa sahig kung saan niya minsang ibinagsak ang kanyang plansa, ang mga poster ng mga artista noong dalaga pa siya na naninilaw na sa dingding. Ngunit sa kabila ng lahat, parang may kulang. Parang kaluluwa ng bahay ang nawala, kasama ng pag-alis ng kanyang ama. Naabot ng kanyang tingin ang isang lumang manikang tela na nakaupo sa ibabaw ng aparador. Puno ito ng alikabok. Ang damit ay kupas na. Kinuha niya ito at niyakap. Bigla, bumalik ang lahat. 9 gulang siya. Nakatayo sa entablado, nanginginig ang mga kamay na may hawak na mikropono. Suot niya ang pinakamaganda niyang bestida. Ito ang huling araw ng linggo ng wika at isa siya sa mga finalista para sa patimpalak sa pagtula. Bago siya umakyat, nangako ang kanyang tatay. Manonood ako, anak. Hinding-hindi ako mawawala. Sinilip niya ang mga manonood. Nandoon si Nanay Elena, kumakaway at nakangiti. Ngunit ang upuan sa tabi nito, ang upuan para sa kanyang tatay, ay bakante. Baka na traffic lang, sabi niya sa sarili. Baka may binili lang sa labas. Tinawag na ang kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang bigkasin ng tula. Sa bawat taludtod, sa bawat linya, pasulyap-sulyap siya sa bakanteng upuan. Umaasa na sa kanyang paglingon ay makikita niya na ang pamilyar na mukha ng kanyang ama. Pero wala. Hanggang sa matapos siya, hanggang sa pumalakpak ang mga tao, wala pa rin siya. Nanalo siya ng 2nd pwesto. Isinabit ng prinsipal ang medalya sa kanyang leeg. Ngumiti siya para sa mga litrato, ngunit sa loob-loob niya, durog na durog ang kanyang puso. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina. Ang galing-galing mo, anak. Pero hindi iyon ang gusto niyang marinig. Ang gusto niyang marinig ay, anak, ipinagmamalaki kita. Mula sa bibig ng kanyang ama. Pag-uwi nila, naroon siya sa sala. Ang mga kamay ay puno ng grasa, ang damit ay may mga mantsa ng semento. Abala ito sa pagplano ng itatayong 2nd palapag ng bahay. Tay, nanalo po ako. Masaya niyang bati. Iwinawagayway ang medalya. Tumingin lang ito sa kanya saglit. Aba, mabuti naman. Sige na, magbihis ka na at kakain na tayo. Iyon lang, walang yakap, walang papuri. Para sa ama niya, ang medalyang yon ay hindi kasing halaga ng isang sakong semento o isang block ng hollow blocks. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ligaya na siya mismo ay hindi kasing halaga ng bahay na yon. Isang butil ng luha ang pumatak sa luma at maruming manika. Mahigpit niya itong niyakap. Ang sama ng loob na yon na inakala niyang matagal nang nalimot ay sariwa pa rin. Buhay na buhay. Iyon ang simula ng lahat. Ang simula ng pader sa pagitan nilang mag-ama. Isang pader na mas matibay pa kaysa sa mga batong pinagpatong-patong nito. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Pumasok siya sa kusina, naisipang magluto. Isang paraan para maibaling ang isip sa iba. Magluluto sana siya ng adobo, ngunit natigilan siya. Paano nga ba ang timpla na gusto ni tatay? Matamis ba? O maalat?
May patatas ba o wala? Napagtanto niya. Sa loob ng 30 taon, hindi niya alam kung ano ang paboritong pagkain ng sarili niyang ama. Ang alam lang niya ay ang galit na nararamdaman niya para dito. Habang nakatulala siya sa harap ng kalan, isang kotseng pumarada sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Bumaba si Marites, dala-dala ang isang supot ng pandesal at isang pekeng ngiti. "Hi, Insan. Kamusta?" Bati nito pagpasok sa bahay. "Nag-iisa ka yata?" "Umalis si Kuya. May pinuntahan daw." Matipid na sagot ni Ligaya. "Naku, kawawa ka naman dito mag-isa," sabi ni Marites. Inilapag ang pandesal sa mesa. Umupo ito at tiningnan si Ligaya na parang sinusuri ito. "Alam mo, may narinig akong tsismis." Hindi umimik si Ligaya. "Tungkol sa tatay mo," patuloy ni Marites, ibinaba ang kanyang boses. "Nakita daw ni Aling Nena, galing sa bangko, at mukhang malaki daw ang nangiti." Kumunot ang noo ni Ligaya. "Anong bangko?" "BDO. Yung malaki sa bayan," sagot ni Marites. Ang mga mata ay kumikinang. "Hindi ba nakapagtataka? Kakaalis lang dito, tapos nasa bangko agad? Saan naman siya kukuha ng pera?" Ang binhi ng pagdududa ay nagsimulang itanim ni Marites. Ang lason ay dahan-dahang gumapang sa isip ni Ligaya. "Baka naman may tinabi lang siyang pera na hindi natin alam," sabi ni Marites. "Alam mo naman ang mga matatanda. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ng pagtitiis mo sa kanya sa bahay na to, tapos ililihim niya lang pala sa'yo." "Hindi ko alam," mahinang sagot ni Ligaya, ngunit ang galit sa kanyang puso ay nagsimula na namang mag-alab. Lumapit si Marites at hinawakan ang kanyang balikat. Ang boses nito ay naging malambing, puno ng pagkukunwaring simpatya. "Ligaya, isipin mo, pagkatapos kanyang baliwalain nung bata ka, pagkatapos niyang mas piliin ang bahay na to kaysa sayo, hindi ba't nararapat lang na may makuha ka? Hindi ba't ito na ang pagkakataon para makabawi siya sayo?" Napatingin si Ligaya kay Marites. Ang mga salita nito ay parang balsamo sa kanyang sariwang sugat. Tama siya. Pagkakataon na ito, naramdaman ni Ligaya ang pagkasuklam sa ideya, ngunit mas malakas ang sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Ang alaala ng batang babae na mag-isang nakatayo sa entablado ay nagbigay sa kanya ng dahilan. "Hindi ito tungkol sa pera, Ligaya," bulong ni Marites na para bang nababasa nito ang kanyang isip. "Tungkol ito sa pagkuha ng hustisya, sa pagkuha ng nararapat sa'yo." Huminga ng malalim si Ligaya. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa mesa. Dinial niya ang numero ni Ramon. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay matatag at malamig. "Kuya." May sandaling katahimikan. "Kailangan nating puntahan si tatay." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nestor. Nakaupo siya sa isang lumang silyang yantok sa harap ng maliit na telebisyon, nanonood ng isang palabas tungkol sa paghahalaman. Isang matandang lalaki sa screen ang masayang nagpapaliwanag kung paano magtanim ng mga kamatis sa paso. Simple, tahimik, payapa. Ang 50 milyong piso ay nasa bangko na, ligtas at nakatago. Ngunit sa sandaling ito, hindi iyon ang iniisip ni Nestor. Ang iniisip niya ay ang pakiramdam ng lupa sa kanyang mga kamay, ang pag-asa sa isang maliit na buto na magiging isang halamang namumunga, isang bagong simula. Ang buhay sa maliit na apartment ay malayo sa bahay na bato na itinayo niya, ngunit meron itong isang bagay na matagal nang nawala sa kanya sa sarili niyang tahanan. Katahimikan, walang sigawan, walang mga matang mapanghusga, walang pakiramdam na siya ay isang pabigat. Naisip niya, marahil ito na ang hudyat para sa isang bagong yugto. Isang yugto kung saan ang kaligayahan niya ay hindi na nakatali sa pag-asang mahalin siya ng kanyang mga anak.
Nang biglang tok tok tok, tatlong malalakas at nag-aalangang katok sa pinto. Napahinto sa paghinga si Nestor. Ang nangiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Sino naman ang kakatok sa kanya? Ang may-ari lang ng apartment ang nakakaalam na naroroon siya at laging sa umaga ito kung maningil. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang dibdib ay biglang kumabog ng malakas. Naglakad siya, papunta sa pinto. Sumilip muna siya sa maliit na butas at ang kanyang mundo ay muling huminto. Nakatayo sa labas si Ramon at Ligaya, ang kanyang dalawang anak. Si Ligaya ay may hawak na malaking basket ng mga prutas. Si Ramon naman ay may daladalang isang bayong ng mga delata. Nakatayo lang sila roon, hawak ang mga basket na parang mga kalasag. Ang nangiti ni Ligaya ay pilit, parang iginuhit lang sa kanyang mukha. Si Ramon naman ay kung saan-saan nakatingin, basta huwag lang sa kanyang mga mata. Isang parte ng puso ni Nestor ang biglang nakaramdam ng kakarampot na pag-asa. Isang munting tinig na bumulong, baka nagsisisi na sila, baka na-miss ka na nila. Ngunit isang mas malakas na boses, ang boses ng karanasan at sakit, ang sumigaw, "Mag-ingat ka." Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. "Tatay," halos sabay nilang sabi. Ang boses ni Ligaya ay pilit na pinapatamis. "Ramon." "Ligaya," sagot ni Nestor. Ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon. "Anong ginagawa ninyo rito?" "Dinalaw po namin kayo, tay," sabi ni Ligaya. Itinaas ang basket ng prutas. "Nag-alala po kami. Hindi man lang namin alam kung saan kayo tumutuloy." "Hindi ninyo alam dahil hindi kayo nagtanong," sabi ng isang bahagi ng isip ni Nestor. Ngunit nanatili siyang tahimik. "Kumusta na po kayo dito?" tanong naman ni Ramon. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa kanya. Ngunit saglit lang. Maliit po yata masyado. Ngunit ang mga mata ni Nestor ay napunta sa taong nasa likuran, bahagyang nagtatago sa anino ni Ramon. Si Marites. Nakangiti ito ng matamis, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa loob ng apartment. Mabilis, mapanuri, na para bang tinatantiya ang halaga ng bawat gasgas sa pader, ng bawat yupi sa lumang electric fan. Doon, sa mga matang iyon, nakita ni Nestor ang lahat. Ang buong katotohanan. Hindi sila naparito dahil sa pag-aalala. Naparito sila para mag-imbestiga. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Nestor. Nawala ang kaba, nawala ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang malinaw at malamig na katiyakan. Alam na niya kung ano ang laro. At sa kauna-unahang pagkakataon, hawak niya ang lahat ng baraha. Ngumiti siya. Isang ngingiting hindi nila maintindihan. Hindi ito ang nangiti ng isang talunang matanda. Hindi ito ang nangiti ng isang amang nasasabik. Ito ay isang nangiting puno ng mga lihim. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. "Tuloy kayo," sabi niya sa kanila. Nagkatinginan muna sina Ramon at Ligaya, tila nagulat sa kanyang reaksyon. Inaasahan siguro nila ang galit, ang panunumbat, hindi ang kalmadong pag-imbita. Pumasok sila sa maliit na silid, bitbit ang kanilang mga handog na puno ng pagkukunwari. Tumingin sila sa paligid, hindi maitago ang pagkadismaya sa karukhaan ng lugar. Hinarap sila ni Nestor. Ang nangiti ay naroon pa rin sa kanyang mga labi. Tinitigan niya sila isa-isa, mula kay Ramon na hindi mapakali, kay Ligaya na pilit pinapaganda ang ekspresyon, at kay Marites na nagmamasid sa dilim. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. "Alam niyo, inaasahan ko na ang pagdating ninyo." Ang bawat ngiti ay parang isang mabigat na pasanin sa mga labi ni Ramon. "Hon, tandaan mo ha?" Bulong ni Marites habang naglalakad sila pabalik sa bahay. Kasunod ang tahimik na si Tatay Nestor. "Huwag kang tititig sa sahig kapag kinakausap mo. Tumingin ka sa mata niya at purihin mo siya. Sabihin mo,
Tay, na-miss po namin kayo dito sa bahay. Nag-abot si Marites ng isang maliit at nakatuping papel kay Ramon. O heto, inilista ko na ang mga dapat mong sabihin para hindi mo makalimutan. Napatingin si Ramon sa papel. Isang listahan, isang script. Para siyang isang aktor na gaganap sa isang papel na hindi niya gusto. Ang papel ng isang mapagmahal na anak. Ang kahihiyan ay unti-unting gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pagpasok nila sa bahay, ang amoy ng nilulutong adobo ang sumalubong sa kanila. Naabutan nila si Ligaya sa kusina. Nakatayo sa harap ng kalan, ang mukha ay puno ng tensyon. Tamang-tama ang dating ninyo, sabi ni Ligaya, hindi lumilingon. Malapit nang maluto. Nakita ni Ramon ang paghihirap sa bawat galaw ng kanyang kapatid. Ang paraan ng paghalo nito sa adobo ay hindi sigurado na para bang ito ang unang beses nitong humawak ng sandok. Natatandaan niya, ang kanilang ina ang laging nagluluto nito. Si Nanay Elna, at ang adobo nito ay perpekto. Laging tama ang timpla, tama ang lambot ng karne. Tiningnan niya ang niluluto ni Ligaya. Mukhang masabaw. Kulang sa kulay. Wow, mukhang masarap yan, anak, sabi ni Nestor. Umupo sa silyang nakasanayan niya sa kabisera ng mesa. Ang simpleng pag-upo niyang yon ay tila nagpabalik ng isang nawalang kaayusan sa bahay, isang bagay na ikinailang ni Ramon at Ligaya. Nagluto ako ng paborito ninyo, Tay. Pilit na ngumiti si Ligaya. Umupo na rin si Ramon sa tapat ng ama, habang si Marites ay mabilis na umupo sa tabi nito, parang isang reyna sa kanyang trono. Nagsimula ang hapunan. Ang katahimikan sa mesa ay binabasag lang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Ang bawat isa ay abala sa pagkain, ngunit walang sino man ang tunay na kumakain. Ang pagkain ay parang buhangin sa bibig ni Ramon, walang lasa. Kamusta na nga pala ang trabaho mo, Ramon? Biglang tanong ni Nestor. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Halos mabilaukan si Ramon. Trabaho? Matagal na siyang walang permanenteng trabaho. Ang mga sideline niya na madalas ay may kinalaman sa sugal ay hindi niya pwedeng sabihin. O okay naman po, Tay. Sagot niya. Iniiwasan ang tingin nito. Naalala niya ang script ni Marites. Magsinungaling ka. Sabihin mong maayos ang lahat. Medyo abala lang po sa kumpanya. Alam niyo na po, maraming proyekto. Ganoon ba? Tumango si Nestor. Mabuti naman kung ganoon. Importante ang maging masipag. Ang simpleng papuring iyon ay parang latigo sa likod ni Ramon. Bawat salita ay kabaligtaran ng kung sino siya. Tumingin naman si Nestor kay Ligaya. Anak, ang sarap nitong adobo mo. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Ligaya. Salamat po, Tay. Halos katulad na ng luto ng nanay mo. Pagpapatuloy ni Nestor bago huminto saglit. Tiningnan niya ang kanyang pagkain na para bang may malalim na iniisip. Pero may kulang ng kaunti. Hindi ko lang matukoy kung ano. Agad na naglaho ang ngiti ni Ligaya. Napayuko na lang ito at ipinagpatuloy ang tahimik na pagkain. Ramdam ni Ramon ang kirot sa komento ng kanilang ama. Hindi ito panlalait. Isa itong katotohanan. May kulang at alam nilang lahat na hindi rekado ang tinutukoy nito. Ang buong hapunan ay isang pagpapanggap. Isang pamilyang gawa sa asukal, matamis sa tingin, ngunit madaling matunaw at walang anumang sustansya. Sila ay mga estranghero na nakaupo sa iisang mesa, nagbabahagi ng pagkain ngunit hindi ng kanilang mga puso. Nang matapos silang kumain at habang nagliligpit si Ligaya, si Marites na ang bumasag sa katahimikan, ngumiti ito ng napakatamis kay Nestor. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Alam niyo, Tatay, napansin ko lang po. Simula niya. Parang ang sigla-sigla ninyo ngayon.
Mukhang maganda ang lagay ng katawan, ano po? Tumangulang si Nestor, nagmamasid. Kasi po, patuloy ni Marites, dahan-dahan at maingat sa bawat salita. Mukha po kayong namumukadkad. Maganda po ba ang kinikita sa part-time job ninyo? Natahimik ang buong kusina. Maging si Ligaya ay napatigil sa paghugas ng pinggan. Napatingin si Ramon sa kanyang ama. Hinihintay ang sagot nito. Ito na. Ito na ang tanong na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Tumingin si Nestor kay Marites. Isang mahaba at mapanuring tingin. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. Isang nangiting hindi nila mabasa. Ang pera, mahinahon niyang sagot, ay dumarating sa mga taong hindi ito hinahanap. Ang lasa ng adobong niluto ni Ligaya ay nanatili sa panlasa ni Nestor, hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa pait. Pagbalik niya sa kanyang maliit na apartment, naupo siya sa katahimikan at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bawat pagkukunwari, ang bawat pekeng ngawang ngiti, ang bawat salitang kinabisa mula sa isang script ng kasakiman. Hindi na siya ang Nestor na puno ng pag-asa. Ang sakit na idinulot nila ay parang isang malamig na bakal na tumigas sa loob ng kanyang puso. Hindi para maging manhid, kundi para maging matatag. Hindi na siya maglalaro sa kanilang mga patakaran. Panahon na para siya naman ang maglatag ng sarili niyang piyesa sa chessboard. Kinabukasan, ang una niyang pinuntahan ay hindi isang lugar na magpapasaya sa kanya, kundi isang lugar na magbibigay kahulugan sa lahat. Isang maliit na opisina sa ikalawang palapag ng isang gusali. Sa pinto, may nakasulat na Financial Advisory Services. Good morning, sir. Bati ng isang babaeng nakasalamin. How may I help you? Gusto ko sanang magtanong, mahinahong sabi ni Nestor. Kung sakaling meron akong malaking halaga, paano ko ito magagamit para makatulong sa iba? Gusto kong magtayo ng isang foundation, isang charity. Ang babae, na nagpakilalang si Miss Anya, ay bahagyang nagulat. Ang mga kliyente niya ay karaniwang nagtatanong kung paano palalaguin ang pera, hindi kung paano ito ipamimigay. Isang charity po, sir. Pag-uulit niya. Para po sa anong layunin? Tumingin si Nestor sa labas ng bintana sa mga taong naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Para sa mga pamilyang walang tahanan, gusto kong magpatayo ng mga bahay. Maliliit lang, pero matibay. Isang lugar na masasabi nilang kanila. Sa sumunod na oras, taimtim na nakinig si Nestor sa mga paliwanag ni Miss Anya tungkol sa mga legal na proseso, sa mga papeles na kailangan. Sa bawat detalye, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ito ang tamang gawin. Ito ang magbibigay karangalan sa alaala ni Elena at sa lahat ng pinagpaguran niya. Ang bahay na ipinagdamot sa kanya ay magiging daan-daang bahay para sa mga nangangailangan. Paglabas niya sa opisina, ramdam niya ang gaan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pa siyang isang bagay na kailangang gawin. Ang kanyang pangalawang hinto. Isang malaking car dealership sa bayan. Ang mga sasakyan sa loob ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Agad siyang nilapitan ng isang ahente na nakangiti. Good morning, sir! Anong hanap natin? Itinuro ni Nestor ang isang malaki at pulang-pulang pickup truck. Ang pinakamahal at pinakamalaki sa showroom. Ito, gusto kong malaman ang tungkol dito. Sinimulan ng ahente ang kanyang sales talk. Ipinapaliwanag ang lakas ng makina, ang ganda ng interior, ang mga modernong feature. Si Nestor naman ay tumatango-tango, nagtatanong ng malakas para marinig ng lahat. Magkano nga ulit to, iho? 2.2 million po, sir. Ah, ganun ba? Malakas naman siguro humatak yan. Balak ko kasing magtayo ng munting farm. Habang abala siya sa pakikipag-usap, sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kanyang pakay, si Aling Nena, ang tsismosang kapitbahay. Nagkukunwari itong tumitingin sa isang maliit na kotse sa di kalayuan. Ngunit ang mga tainga nito
ay malinaw na nakatutok sa kanilang usapan. Sinadya ni Nestor na lumingon sa direksyon nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Nestor ang kanyang kilay at bahagyang tumango. Isang munting pagbati. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Aling Nena, ang pagbuka ng bibig nito sa pagkabigla. Misyon, tapos na. Sige mo iho, pag-iisipan ko, sabi ni Nestor sa ahente. Tinapik ang makintab na hood ng pick-up. Babalik na lang ako. Naglakad siya palabas ng dealership na parang walang nangyari. Alam niya, bago pa man siya makarating sa sakayan ng jeep, ang balita ay nagsimula ng kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi siya umuwi agad. Nagpunta siya sa tabi ng lawa, sa paborito nilang lugar ni Elena. Umupo siya sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dito sila madalas mamasyal noon, nangangarap tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang luma at lukot na litrato ni Elena. Hinaplos niya ang nakangiting mukha nito. Elena, mahal, bulong niya sa hangin. Ano kayang sasabihin mo kung nakikita mo sila ngayon? Itinama ko ba ang ginagawa ko? Ginagabayan ko lang sila pabalik? O lalo ko lang ba silang itutulak palayo? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa kabila ng kanyang determinasyon, naroon pa rin ang lungkot. Ang pangungulila sa isang pamilyang matagal nang nawala, kahit nakaharap lang niya kahapon. Sa bahay na bato, halos magkandara pa si Marites sa paghahanap ng cellphone na niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa sobrang pananabik. Dinial niya ang numero ni Ramon. Hello, Hon. Sagot ni Ramon sa kabilang linya. Halatang bagong gising. Ramon, hindi ka maniniwala sa ibabalita ko. Halos pasigaw na, sabi ni Marites. Confirmed. Confirmed na talaga. Anong confirmed? Si tatay. Tumawag si Aling Nena. Nakita niya mismo. Nasa kasa ng sasakyan si tatay. At alam mo kung anong tinitingnan. Yung pinakamahal na pickup. 2 million pesos daw, Ramon. 2 million. Narinig ni Marites ang biglang pagtahimik sa kabilang linya. Bago nagsalita si Ramon. Sigurado ka ba, Hon? Oo, sabi ko na sa'yo May pera ang matanda. Malaking pera. Kailangan nating kumilos, Ramon. Kailangan na nating makuha ang tiwala niya. Habang nakikinig si Ramon sa mga plano ni Marites, isang malakas at marahas na katok sa pinto ang biglang yumanig sa kanilang bahay. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay isang katok na may bigat at pagbabanta. Blag, blag, blag. Si sino yan? Kinakabahang tanong ni Ramon. Ewan ko. Buksan mo. Bilis! Utos ni Marites sa telepono. Nanginginig na lumapit si Ramon sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakatayo sa labas ang dalawang malalaking lalaki. Ang isa sa kanila, ang pinuno nila, ay may peklat sa kilay at malamig na mga mata. Tinitigan nito si Ramon mula ulo hanggang paa. Ramon Reyes, sabi ng lalaki. Hindi isang tanong kundi isang pahayag. Sa sino po sila? Hindi sumagot ang lalaki. Itinulak nito ang pinto at pumasok sa loob. Kasama ang isa pa. Iginala nito ang mga mata sa sala, sa mga bagong kurtina, sa mga muebles. Maganda ang bahay mo, sabi nito. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi. Mukhang masarap tumira dito. Sayang kung masisira. Naniga si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Kilala niya ang lalaking ito. Ito ang inuutangan niya. Bigyan mo pa ako ng panahon, boss. Pakiusap ni Ramon. Umiling ang lalaki. Ubos na ang pasensya ko, Ramon. 1 linggo. Kapag wala pa ang pera ko sa loob ng 1 linggo, babalikan kita. At sa susunod, hindi na lang itong pinto ang sisirain ko. Baka pati ang magandang mukha ng misis mo, isama ko na. Ang desperasyon ay may lasa. Lasang kalawang at apdo. At iyon ang tanging nalalasahan ni Ligaya habang nakatayo sa harap niya ang kanyang kapatid, si Ramon. Nanginginig ang mga kamay nito.
Ang mukha ay putlang-putla, maliban sa mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Mukha siyang taong ilang araw nang hindi natutulog, hinahabol ng sarili niyang anino. Ligaya, parang awa mo na. Ang boses ni Ramon ay basag, halos pabulong. Pinuntahan siya nito sa bahay, siniguradong wala si Marites. At ngayon, sa gitna ng sala kung saan sila lumaki, nagmamakaawa ito. Kailangan ko ng pera. Malaking pera. Ano na naman to, kuya? Malamig na sagot ni Ligaya, ngunit sa loob niya ay may kumikirot. Kahit gaano pa siya kainis dito, kapatid pa rin niya ito. Sugal na naman ba? Umiling si Ramon, ngunit hindi ito makatingin ng diretso. Hindi. Nanaloko ako sa isang business deal. May mga masasamang tao ang pinagkautangan ko. Binigyan nila ako ng 1 linggo. Ligaya, 1 linggo lang. Kung hindi, baka hindi mo na ako makita. Ang banta ng panganib sa boses nito ay totoo. Ramdam ni Ligaya ang takot na bumabalot sa kapatid. Ang disgusto na nararamdaman niya ay unti-unting nahaluan ng kaba. Ang galit niya sa mundo ay biglang lumiliit sa harap ng posibilidad na mawala ang kanyang kuya. Wala akong pera, sabi niya, kahit alam niyang hindi iyon ang gustong marinig ni Ramon. Wala. Pag-ulit ni Ramon, ang mga matay desperado. Pero si tatay, meron. Ligaya, ikaw lang ang makakagawa nito. Mas malapit ka sa kanya. Halos matawa si Ligaya sa kapaitan. Ako? Malapit sa kanya? Ikaw ang paborito niya. Pagpapatuloy ni Ramon. Kahit anong hingin mo, ibibigay niya. Iyon na ang pinakamasakit na kasinungalingang narinig niya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang tama si Ramon sa isang bagay. Kailangan nila ng pera. At si tatay lang ang solusyon. Ang galit niya, ang sama ng loob niya, ay kailangan niyang isantabi para sa kapakanan ng kanyang kapatid. O iyon ang sinasabi niya sa kanyang sarili para bigyang katwiran ang gagawin niya. Habang naglalakbay si Ligaya papunta sa apartment ng kanyang ama, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Marites. Tungkol ito sa pagkuha ng hustisya. Pinanghahawakan niya ang mga salitang yon na parang isang anting-anting. Hindi siya pumunta roon para manghingi. Pumunta siya roon para maningil. Pagbukas ni Nestor ng pinto, isang kalmadong muka ang sumalubong sa kanya. Walang gulat, walang tuwa. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Ligaya, bati nito. Tuloy. Sa loob ng maliit na silid, nakita ni Ligaya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa tabi ng bintana, sa isang maliit na paso, ay may isang usbong, isang maliit na halaman na may 2 munting dahon, maingat na inaalagaan. Ang kanyang ama, na buong buhay niyang kilala bilang tagapagtayo ng mga pader na bato, ay nag-aalaga ngayon ng isang maliit at marupok na halaman. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Tatay, simula niya, umupo sa isang silyang kahoy. Sinubukan niyang gawing mahinahon ang kanyang boses, ngunit narinig niya ang sarili niyang panginginig. May kailangan ka, anak? Tanong ni Nestor, dinidiligan ng halaman. Huminga ng malalim si Ligaya. Ito na. Oras na para sa kanyang pag-arte. Inalala niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo. Hinayaan niyang bumalik ang lahat ng iyon sa kanyang alaala. Naalala ko lang po kasi, yung araw ng linggo ng wika ko noon, simula niya, ang boses ay unti-unting pumipiyok. 9 na taong gulang po ako noon. Nangako kayo na manonood kayo. Napatigil si Nestor sa pagdilig. Dahan-dahan itong lumingon at umupo sa tapat niya, nakikinig. Nanalo po ako, tay. 2nd place. Patuloy ni Ligaya. At ngayon, ang mga luha ay totoo na. Ang sakit na yon ay hindi na kailangang artehin. Pero pag-uwi ko, mas abala pa kayo sa pagplano ng itatayo ninyong bahay. Hindi nyo man lang ako niyakap.
Hindi niyo man lang sinabing proud kayo sa akin. Hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang hikbi niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Buong buhay ko, Tay. Yun lang ang hinintay ko. Ang maramdaman ko na mas mahalaga ako kaysa sa mga bato at sementong yan. Pero hindi ko po naramdaman kahit kailan. Tinitigan niya ang kanyang ama, umaasa na makakita ng awa, ng pagsisisi, ng kahit anong emosyon na magpapatunay na tama ang ginagawa niya. Si Nestor ay nanatiling tahimik. Nakikinig lang ito, hindi kumukurap. Ang mga mata nito ay hindi galit, hindi rin masaya. Ang mga mata nito ay puno ng isang malalim at hindi maarok na kalungkutan. Tila ba hindi siya ang kinakaawaan nito, kundi si Ligaya mismo. Nang matapos ang kanyang pag-iyak at tanging mga hikbi na lang ang natira, hinintay niya ang sasabihin nito. Hinintay niya ang pampalubag loob, ang pangako ng pagbabago. Ngunit hindi iyon ang ibinigay sa kanya ni Nestor. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang boses nito ay kalmado, walang bahid ng galit, ngunit matalas na parang isang patalim. Ligaya, anak. And huminto ito saglit. Tinitimbang ang bawat salita. Kung wala akong kahit isang kusing na ngayon, darating ka ba rito para iyakan ang kwentong yan? Ang tanong na binitiwan ni Nestor ay naiwang nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikan ng maliit na apartment. Kung wala akong kahit isang kusing na mo ngayon, darating ka ba rito para iyakan ang kwentong yan? Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ligaya. Ang pinaghalong gulat, kahihiyan at galit. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit ang katahimikan nito ay isang malinaw na tagot. Isang malakas na hindi. Umalis si Ligaya nang walang paalam. Isang pinto na muling isinara sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Nestor ang nakaramdam ng sakit. Ang naramdaman niya ay isang malinaw na kalungkutan, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Sila'y mga bulag na naglalakad sa isang landas na sila rin ang gumawa. Isang landas na patungo sa kadiliman. Napagtanto ni Nestor na ang paghihintay at pagmamasid ay tapos na. Ang mga pahiwatig ay hindi sapat. Ang mga tanong ay sinasagot ng katahimikan. Panahon na para sa isang pagtatanghal, isang palabas, kung saan ang lahat ng maskara ay kailangang mahulog. Kinagabihan, tinawagan niya si Ramon. Anak, sabi niya, ang boses ay kalmado. Gusto ko sanang ilabas kayong lahat para maghapunan bukas. Sa isang magandang restaurant, isama mo na rin si Marites at si Ligaya. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Ti talaga po, Tay. Bakit po? Wala naman, sagot ni Nestor. Gusto ko lang kayong makasama. Mayroon din akong munting selebrasyon. Ang restaurant na pinili ni Nestor ay ang pinakamahal sa bayan. Ang mga mesa ay may puting mantel, ang mga kubyertos ay kumikinang, at isang malumanay na tugtugin ng piano ang maririnig sa paligid. Pagdating nila, kitang-kita ni Nestor ang reaksyon ng bawat isa. Si Marites ay hindi maitago ang pagkamangha. Ang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang eleganteng interior. Si Ramon ay hindi mapakali. Inaayos ang kwelyo ng kanyang polo na parabang sinasakal siya nito. Si Ligaya naman ay tahimik lang, nakayuko. Ang anino ng kahihiyan mula sa kanilang huling pag-uusap ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Naku, tatay! Ang ganda naman dito! Bulalas ni Marites, umupo sa tabi ni Nestor at agad na hinawakan ang braso nito. Dapat po laging ganito. You deserve all the best. Ngumiti lang si Nestor at tinawag ang waiter para umorder. Habang kumakain sila, nagsimula ang laro ni Nestor. Alam nyo, panimula niya habang hinihiwa ang kanyang steak. Naalala ko tuloy ang isang kwento ng isang matandang magsasaka. Araw-araw, nagbubungkal siya ng lupa. Pagod na pagod. Isang araw,
May nagsabi sa kanya na may nakabaon daw na kayamanan sa kanyang bukid. Kaya imbes na magtanim, naghukay siya ng naghukay. Sinira niya ang mga pananim, sinira niya ang lupa, pero wala siyang nakita. Nang halos mamatay na siya sa gutom, doon niya napagtanto na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto, kundi ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Tumingin siya sa kanila isa-isa. Nakikinig sila, ngunit alam niyang iba ang kanilang naririnig. Ang narinig lang nila ay ang salitang kayamanan. Minsan, ang swerte ay nasa harap na natin, hindi lang natin nakikita. Pagpapatuloy niya. Katulad ng mga numero, may mga numero na tila may dalang swerte, mga numero ng tadhana. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Marites. Ay, oo naman po, Tay. Naniniwala po ako dyan. May mga lucky numbers po talaga. Ito na ang pagkakataon. Ibinaling ni Nestor ang kanyang tingin kay Ramon. Ang kanyang anak na lalaki ay biglang kinabahan. Ramon, anak. Malumanay niyang tanong. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga importanteng numero? Oo po naman, Tay. Mabuti, sabi ni Nestor. Kung ganoon, siguradong naaalala mo pa. Ano nga ulit ang kaarawan ng nanay mo? Natigilan si Ramon. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tumingin siya sa kisame, pagkatapos ay sa mesa. Ang kanyang mukha ay namula. Nagpapawis. Di ba? June 12. Alanganin niyang sagot. Umiling si Nestor. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hulyo 15, anak. July 15. Napayuko si Ramon. Ang kahihiyan ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Maging si Marites ay siniko siya ng pailalim. Halata ang inis. Pagkatapos, ibinaling ni Nestor ang kanyang mga mata kay Ligaya. Ang kanyang anak na babae ay nanigas sa kinauupuan. Alam na siya na ang susunod. Ikaw naman, Ligaya, sabi ni Nestor. Ang bahay natin, ang bahay na yon na buong buhay kong itinayo. Naalala mo pa ba kung anong petsa natin yon natapos? Ang araw na pumasok tayo roon bilang isang buong pamilya? Ang tanong ay parang isang sampal. Tumingin si Ligaya sa kanyang ama. Ang mga matay nagsusumamo na itigil na niya. Ang galit niya sa bahay na yon ay napakalaki. Kaya't ang lahat ng alaala, mabuti man o masama, ay matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Hindi siya sumagot. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Huminga ng malalim si Nestor. Tapos na ang pagsubok. At gaya ng inaasahan niya, pareho silang bumagsak. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay. Isang luma at tansong susi. Hindi ito susi ng kotse. Hindi ito susi ng bahay. Isa itong susi ng isang safety deposit box. Maranya itong inilapag sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa kanilang katahimikan. Lahat ng kanilang mga mata ay napako sa susi. May sorpresa ako para sa inyo, sabi ni Nestor. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Magkita-kita tayo bukas sa opisina ni Attorney De Guzman, 10:00 ng umaga. Ang susi na nakapatong sa mesa kagabi ay naging simbolo ng lahat ng pangarap ni Ramon. Pangarap na makabayad ng utang. Pangarap na matigil na ang paninermon ni Marites. Pangarap na sa wakas, may isang bagay siyang magagawang tama. Ngunit habang nagbibihis siya kinaumagahan, isang mabigat na kaba ang nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng pananabik. Ito ay kaba ng isang taong alam na hindi niya karapat-dapat ang biyaya na malapit ng matanggap. Ano ba yan, Hon? Bilisan mo na! Sigaw ni Marites mula sa sala. Malilate tayo sa pagkuha ng mana natin. Paglabas niya, nakita niya si Marites na nakasuot ng pinakamaganda nitong bestida. Ang mukha ay makapal sa makeup at ang ngiti ay abot tenga.
Kagabi pa ito, hindi mapakali. Inilabas nito ang calculator at naglista ng mga bagay na una nilang bibilhin. Okay? Heto ang plano. Sabi nito, puno ng sigla. Unang-una, yung pickup truck na tinitingnan ni tatay, bilihin natin yon para sa kanya, para ipakita na aalagaan natin siya. Tapos, iparenovate natin ang bahay. Palagyan natin ng aircon ang lahat ng kwarto. At syempre, yung utang natin sa Bombay, bayaran na agad para matahimik na ako. Tumangulang si Ramon. Ang utang sa Bombay na alam ni Marites ay kakarampot lang kumpara sa totoong halaga na nagbabanta sa kanyang buhay. Ang pera mula kay tatay ay hindi lang pamparenovate ng bahay. Ito ang pambayad niya para sa kanyang kaligtasan. Dumating si Ligaya. Ang mukha nito ay blangko, tahimik. Hindi ito nag-abalang mag-ayos. Sa kanilang tatlo, siya lang ang tila hindi nasasabik. Tila ba may daladala itong isang madilim na ulap sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang opisina ni Attorney De Guzman ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng dibdib ni Ramon. Nakaupo sila sa mga mamahaling silyang leather sa harap ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany. Bawat bagay sa silid ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Dumating si Tatay Nestor ilang sandali pagkatapos nila. Nag-iisa, kalmado. Ang kanyang suot ay simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang tindig niya ay parang isang hari. Umupo ito sa tapat nila, sa tabi ng abogado. Walang ngiti, walang bati. Tiningnan lang sila isa-isa, ang mga matay mapanuri. "Good morning!" Bati ng abogado, pinabasag ang katahimikan. "Nandito na tayong lahat." "Simulan na natin, attorney," sabi ni Nestor. Ang boses ay matatag. Inaasahan ni Ramon na isang checkbook ang ilalabas ng abogado o di kaya'y isang makapal na sobre. Ngunit hindi. Ang inilabas nito ay isang laptop. Binuksan niya ito at itinutok ang screen sa kanilang direksyon. "Bago po natin pag-usapan ang anumang ari-arian," sabi ng abogado, "may nais munang ipanood sa inyo si Mr. Reyes." Nagkatinginan sina Ramon at Marites, puno ng pagtataka. Maging si Ligaya ay nag-angat ng tingin. Anong palabas ito? Pinindot ng abogado ang play. Isang video ang lumabas sa screen. Isang video na kuha mula sa isang cellphone na nakatago. Ang anggulo ay mula sa isang sulok ng sala, ng kanilang sala. Nakita ni Ramon ang sarili niya, nakaupo sa sofa, mukhang balisa. At sa tabi niya si Marites, ang petsa sa video. 2 linggo na ang nakalipas, ang araw bago sila unang dumalaw kay Nestor. At pagkatapos, narinig nila ang boses. Malinaw na malinaw. Ang boses ni Marites. "Huwag kang titingin sa sahig. Tumingin ka sa mata niya. Sabihin mo, 'Tay, nag-alala po kami sa inyo.'" Narinig nila ang boses ni Ramon na sumasagot. Paano kung magtanong siya kung bakit ngayon lang tayo pumunta? At ang matalas na sagot ni Marites, sabihin mo abala ka sa trabaho. Gamitin mo yung utak mo, Ramon. Isipin mo na lang na milyon-milyon ang nakataya dito. Nanigas si Ramon sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ang init ng matinding kahihiyan ay umakyat mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga tainga. Ang bawat salita sa video ay isang dagok, isang sampal, isang paglalantad sa kanilang kabulukan. Tumingin siya kay Marites. Ang asawa niya ay namumutla na parang isang papel. Ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Si Ligaya naman ay napayuko. Ang 2 kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga balikat nito ay nagsimulang manginig sa tahimik na pag-iyak. Umiiyak hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Nakita niya ang sarili bilang kasabwat sa isang karumal-dumal na krimen.
Pinatay ng abogado ang video. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa mga salitang naririnig nila. Paano? Yun lang ang nagawang itanong ni Marites. Ang boses ay nanginginig. Paano ka nagkaroon niyan? Hindi sumagot si Nestor. Ang sagot ay hindi na mahalaga. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Marites. Ang matamis ng ngiti, ang malambing na boses, lahat ay naglaho na parang bula. Ang pumalit dito ay ang tunay niyang anyo, isang mukhang puno ng galit at pagkabigo. Ito ba yon? Sigaw niya. Tumayo at itinuro si Nestor. Ito ba yung sorpresa mo? Ang ipahiya kami? Ang ipamukha sa amin na mas matalino ka? Hindi pa rin umimik si Nestor. Tinitigan lang niya ito, ang mga matay kalmado, ngunit puno ng bigat. Ano sa tingin mo ang karapatan mong humusga sa amin? Patuloy na sigaw ni Marites. Ang boses ay umaatungal na sa loob ng malamig na opisina. Ang kanyang pagiging disente ay tuluyan ng gumuho. Huwag kang magmalinis. Akala mo ba hindi namin alam? Buong buhay mo, mas pinili mo yung bahay na yan kaysa sa kanila. Mas mahalaga sa iyo ang mga bato kaysa sa sarili mong mga anak. Humarap siya kay Ramon. At ikaw, isa kang inutil. Sabi ko na sa'yo wala kang kwentang lalaki. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Nestor, ang mga matay nanlilisik sa galit. Kahit anong gawin mo, pare-pareho lang tayo dito. Matanda, makasarili ka rin, katulad ka rin namin. Ang mga sigaw ni Marites ay parang mga basag na bote sa loob ng isip ni Ligaya. Matatalas, masasakit, at ang bawat salita ay nag-iiwan ng sariwang sugat. Habang nagwawala si Marites, habang si Ramon ay nakayuko sa kahihiyan, at habang ang kanyang ama ay nananatiling tahimik na parang isang estatwang bato, si Ligaya ay dahan-dahang tumayo. Walang nakapansin sa kanya. Ang lahat ng atensyon ay nasa nag-aapoy na komprontasyon sa pagitan ni Nestor at ng kanyang manugang. Naglakad si Ligaya palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat, na para bang ang sahig na kanyang tinatapakan ay gawa sa kumunoy. Paglabas niya sa gusali, ang init ng araw ay sumampal sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang tunawin ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagsimula lang siyang maglakad. Ang mga tunog ng syudad, ang busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga nagtitinda, ang tawanan ng mga dumadaan ay tila isang malayong ugong na hindi niya maintindihan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga salita mula sa video, paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isip. Isipin mo na lang na milyon-milyon ang nakataya dito. Naramdaman niya ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan. Kasabwat siya. Hindi man siya ang nagsabi ng mga salitang yon. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagsang-ayon, ang kanyang paggamit sa sarili niyang sakit para sa isang makasariling layunin. Lahat iyon ay nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. Ang sama ng loob niya sa kanyang ama na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing kanyang kalasag at dahilan ay biglang gumuho. Ang natira ay ang hubad at pangit na katotohanan. Ginamit niya ang kanyang nakaraan bilang isang sandata para manakit at para makakuha ng bagay na hindi para sa kanya. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay hindi pala para sa kanyang ama. Para pala yon sa sarili niya. Napaupo siya sa isang bangko, sa isang maliit at maalikabok na parke. Doon, sa ilalim ng isang puno na halos wala ng dahon, hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang mga luha ng isang batang babae na naghahanap ng kalinga. Ito ay ang mga luha ng isang babaeng napagtanto ang bigat ng kanyang kasalanan. Umiyak siya para sa kanyang kuya, isang lalaking duwag na hinayaang lamunin ng takot at kasakiman. Umiyak siya para sa kanyang ama,
Isang matandang lalaking pilit niyang ginawang kontrabida sa kwento ng kanyang buhay. At higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya. Umiyak siya para sa babaeng naging siya, isang taong puno ng pait, isang taong kayang ipagpalit ang dignidad para sa pera. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi ang masakit na alaala sa entablado, kundi isang naiiba. 7 taong gulang siya. Mataas ang kanyang lagnat at hindi siya makatulog. Ang kanyang ina ay nag-aalala sa tabi niya. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang ama. Ang mga kamay ay magaspang pa mula sa trabaho. Umupo ito sa kabilang gilid ng kama. Hindi ito nagsasalita. Kumuha lang ito ng isang maliit na batya ng maligamgam na tubig at isang bimpo. At sa buong magdamag, habang binabantayan siya ng kanyang ina, ang kanyang ama naman ay tahimik na pinupunasan ng kanyang noo, ang kanyang mga braso at ang kanyang mga binti. Walang salita, walang yakap. Tanging ang marahan at maingat na pag-aalaga mula sa magaspang nitong mga kamay. Paano niya iyon nakalimutan? Paano niya hinayaang tabunan ng isang masamang alaala ang daan-daang tahimik na sandali ng pagmamahal? Doon niya naintindihan. Ang pagmamahal ng kanyang ama ay hindi isinisigaw. Hindi ito ipinapangako. Ito ay ipinaparamdam sa bawat pagbuhos ng semento, sa bawat pagpako ng yero, sa bawat pagpupunas ng bimpo sa kanyang noo. Ang kanyang ama ay nagtayo ng isang bahay hindi dahil mas mahalaga iyon sa kanila, kundi dahil iyon ang tanging paraan na alam nito para sabihing, mahal ko kayo. Dito, ligtas kayo. At ano ang ginawa niya? Sinira niya ang bahay na yon at pinalayas ang mismong haligi nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ligaya na nawala na sa kanya ang lahat. Hindi ang pera, hindi ang bahay. Nawala sa kanya ang karapatang tawagin ang sarili na isang anak. Nawala sa kanya ang kanyang dignidad. Nawala sa kanya ang kanyang sarili. Para siyang isang gusaling gumuho at sa ilalim ng mga guho ay ang durog niyang pagkatao. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. May isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya inaasahan mula kay tatay. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit ang bawat salita ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang puso. Pumunta ka sa bahay sa hulhuling pagkakataon. Ang pagpasok sa bahay na sarili niyang itinayo ay parang pagpasok sa isang libingan. Ito ang naramdaman ni Nestor habang nakatayo sa gitna ng sala. Ang hangin sa loob ay malamig at hindi gumagalaw. Ang alikabok ay nagsisimula ng mamuo sa mga sulok. Ang mga muebles na minsan ay naging saksi sa tawanan at iyakan ng kanyang pamilya ay nakatayo na parang mga multo, tahimik at malungkot. Wala na ang amoy ng nilutong kape sa umaga. Wala na ang tunog ng lumang telebisyon. Ang bahay ay humihinga pa, ngunit ang kaluluwa nito ay matagal nang wala. Narinig niya ang pagdating nila. Isang kotse na huminto sa laba, mga yabag na mabibigat at nag-aalangan. Pagbukas ng pinto, pumasok ang kanyang 2 anak. Kung si Ligaya ay isang gusaling gumuho kahapon, ngayon ay para na siyang abo. Ang mga mata niya ay maga at pula. Ang mukha ay walang kulay, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyang hindi niya kayang itago. Si Ramon naman ay sumunod sa likod nito, parang isang anino. Ang mukha niya ay blanko, ang mga mata'y walang buhay. Wala na ang pagkataranta, wala na ang kasakiman. Ang natira na lang ay isang lalaking basag at talunan. Hindi sila nagsalita, walang bumati ng tatay. Tumayo lang sila sa may pintuan, naghihintay ng kanilang hatol. Iginiya sila ni Nestor papunta sa hapagkainan, ang parehong mesa kung saan sila nagpanggap na isang masayang pamilya. Ilang araw lang ang nakalipas. Pinaupo niya sila. Umupo rin siya sa kabisera, sa kanyang lumang pwesto.
Tinanong ko kayo sa restaurant kung naaalala niyo pa ang mga petsa. Panimula ni Nestor. Ang boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Ang kaarawan ng nanay niyo. Ang araw na binuo natin ang pamilyang ito sa loob ng bahay na ito. At pareho kayong hindi nakaalala. Napayuko ang kanyang mga anak. Walang nagtangkang sumagot. Hindi ko kayo sinisisi. Pagpapatuloy niya. Mahirap alalahanin ang isang bagay na matagal mo nang tinalikuran. Dahan-dahan, kinuha ni Nestor ang kanyang luma at pitakang katad. Mula sa isang maliit na bulsa nito, maingat niyang inilabas ang isang kapirasong papel. Ang resibo ng loto. Lukot-lukot na ito at medyo naninilaw na. Ngunit para kay Nestor, ito ang pinakamahalagang dokumento sa buong mundo. Inilatag niya ito sa mesa. Noong araw na paalisin niyo ako, sabi niya, habang umuulan ng malakas, may mga huling barya na natira sa bulsa ko. Saktong-sakto para sa isang tiket ng loto. Tumingin siya sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa maliit na papel. Wala akong maisip na numero. Blanko ang isip ko. Puno lang ng sakit. Ngunit may isang bagay akong hindi makalimutan. Kahit kailan. Itinuro niya ang unang 2 numero sa tiket. Ang unang numero, Hulyo 15. Huminto siya, hinayaang lumubog ang mga salita. Ang kaarawan ng nanay ninyo, si Elena. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ni Ligaya, isang munting panginginig. Ibinaba niya ang kanyang daliri sa susunod na 2 numero. Ang pangalawang numero, Oktubre 24. Tumingin siya ng diretso kay Ramon. Ang kaarawan mo, Ramon. Napasinghap si Ramon na para bang sinuntok siya sa sikmura. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkaunawa. At sa huli, ibinaba ni Nestor ang kanyang daliri sa mga huling numero. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Ligaya, na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa mga mata nito. At ang huling numero, Marso 3. Ang boses niya ay bahagyang nanginig sa huling salita. Ang kaarawan mo, Ligaya. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanila na parang isang pader na gawa sa bato. Ang katahimikan sa silid ay nabasag. Ito ay ang sigaw na pinipigilan ni Ligaya. Isang tunog ng pagkawasak. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang katawan ay nanginginig sa bigat ng pagsisisi. Si Ramon naman ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang mukha ay nabalot ng isang ekspresyong hindi pa nakita ni Nestor kailanman. Isang halo ng matinding pagkamangha at nakakawasak na sakit. Sa wakas, naintindihan na niya. Ang lahat ng ito, ang pagbili ng tiket, ang mga numero, ang pera, ay hindi tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Isang pagmamahal na matagal na nilang binaliwala. Binili ko ang tiket na yon, sabi ni Nestor. Ang tingin ay nasa kawalan. Hindi dahil gusto kong yumaman. Binili ko yon dahil sa araw na yon, wala nang natira sa akin. Kinuha niyo na ang bahay ko. Tinalikuran niyo na ako. Ang tanging yaman na natira sa akin ay ang alaala ninyo. Tumingin siya sa kanyang 2 anak. Ang isa'y wasak sa sahig, ang isa'y wasak sa kanyang upuan. Ang perang napanalunan ko ay hindi dahil sa swerte. Isa itong simbolo. Simbolo ito ng pamilya natin. Isang paalala ng mga araw na minsan tayong naging buo. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas para sa kanyang huling hatol. At dahil sinira ninyo ang pamilyang ito, sabi niya, ang boses ay bayabay matatag at pinal. Ang perang ito ay hindi na kailanman magiging sa inyo. Ang huling mga salita ni Nestor ay tumagos sa pandinig ni Ramon na parang yelo. Ang perang ito
ay hindi na kailanman magiging sa inyo. Walang galit, walang panunumbat. Isang pinal na katotohanan lang, para siyang binuhusan ng malamig na tubig na may yelo. Ang lahat ng kaba, ang lahat ng pag-asa sa pera, ang lahat ng takot sa kanyang mga pinagkakautangan, lahat ay biglang nawala. Ang natira ay isang malinaw at nakakabinging pagtanggap. Bawat salita ng kanyang ama ay parang maliliit na pako na ibinabaon sa kanyang kaluluwa, hindi para parusahan siya, kundi para gisingin siya. Tama ang kanyang ama. Karapat-dapat sila sa kahihinatnan na iito. Dumating si Attorney De Guzman na kanina pa tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Inilapag nito sa mesa ang isang folder na puno ng mga dokumento. Gaya ng habilin ni Mr. Reyes, sabi ng abogado, ang boses ay formal at walang emosyon. Ang kabuuang halaga na 50 milyong piso ay opisyal nang inilipat sa isang trust fund. Tumingin ang abogado kay Nestor para sa huling kumpirmasyon. Tumangulang ang matanda. Ang pondong ito, pagpapatuloy ng abogado, ay gagamitin para sa pagpapatayo ng Elena Reyes Community Housing Project, isang proyektong magbibigay ng disenteng tirahan para sa mga kapuspalad na pamilya dito sa Batangas. Elena Reyes, ang pangalan ng kanilang ina. Napaangat ng tingin si Ramon. Ang pera. Ang perang pinag-awayan nila, ang perang naging dahilan ng pagtataboy nila sa sariling ama, ay gagamitin para tuparin ang isang pangarap na kabaligtaran ng kanilang ginawa. Habang sila'y nag-aagawan sa isang bahay, ang kanilang ama ay magpapatayo ng daan-daang bahay para sa mga walang-wala. Ang kabalintunaan ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Tungkol naman sa bahay at lupa na kinatitirikan nito, dagdag ng abogado, inilabas ang isa pang dokumento, isang titulo. Ito po ang tanging ipapamana sa inyo ni Mr. Nestor Reyes. Inilapag nito ang titulo sa gitna ng mesa. Ang papel na yon, na minsan ay simbolo ng kanilang tagumpay, ngayon ay mukha ng isang testamento ng kanilang kabiguan. Nasa sa inyo na kung ano ang gagawin ninyo rito. Sabi ni Nestor sa kanila, ang boses ay pagod na. Ipagbili ninyo, sirain ninyo, o panirahan ninyo. Papel lang yan. Ang tunay na tahanan ay hindi nabibili. Itinatanim yan sa puso. Tumayo na ang abogado at nagpaalam. Pagkatapos ay tumayo na rin si Nestor. Ang pagtatanghal ay tapos na. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Ramon. Ang pangalan sa screen, Marites. Tumingin siya sa cellphone pagkatapos ay sa kanyang ama. Parang isang pagsubok. Ang boses ng nakaraan laban sa katahimikan ng hinaharap. Hinayaan niyang magring ito. Habang si Ligaya ay nanatiling nakaluhod sa sahig, wasak at umiiyak ng walang tunog, dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay mabagal, ngunit may bigat. Mayroong bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kanyang ama. Ang mga luha ay umaagos pa rin sa kanyang pisngi, ngunit hindi na ito mga luha ng pagkukunwari. Tay, bulong niya, ang boses ay garalgal at puno ng sakit. Patawad. Hindi niya masabi ang iba pa. Walang salita ang sapat para ilarawan ang bigat ng kanyang pagsisisi, kaya't ginawa niya ang tanging bagay na kaya niya. Niyakap niya ang kanyang ama. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na nagsasabing salamat, patawad, at paalam ng sabay-sabay. Naramdaman ni Nestor ang panginginig sa katawan ng kanyang anak. Hindi siya gumanti ng yakap. Sa halip, marahan niyang tinapik ang likod nito. Isang kilos ng pagtanggap, hindi ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isang bagay na kailangan munang hanapin ni Ligaya sa sarili niya. Bumitaw si Ligaya. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama sa huling-huling nitong pagkakataon. At nakita niya roon ang kapayapaan. Tumunog muli ang cellphone ni Ramon. Sinagot niya ito. Ramon, ano na? Nasaan na ang pera? Nakuha mo na ba? Sigaw ni Marites sa kabilang linya. Tumingin si Ramon sa kanyang kapatid.
Pagkatapos ay sa kanyang ama na naglalakad na papalayo. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na lakas. Tapos na, Marites, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit pinal. Tapos na ang lahat. Pinatay niya ang tawag. Tumalikod na si Nestor at naglakad palabas ng pinto. Hindi na lumingon pa. Iniwan niya sila roon, ang kanyang dalawang anak, sa gitna ng sala, sa loob ng bahay na pinag-agawan nila. Naiwan silang dalawa ni Ligaya sa nakabibinging katahimikan, kasama ang isang titulo ng lupa at ang bigat ng isang pamanang hindi masukat ng kahit anong halaga. 6 na buwan ang lumipas, ang tunog ng martilyo na pumupukpok sa pako ay naging musika sa pandinig ni Nestor. Nakaupo siya sa isang piraso ng kahoy sa ilalim ng lilim ng isang puno, habang itinuturo sa isang batang lalaki kung paano buuin ang isang maliit na silyang kahoy. Ang kanyang balat ay mas maitim ngayon dahil sa sikat ng araw. Ngunit ang mga mata niya ay may kislap na matagal nang nawala. Sa di kalayuan, ang unang hilera ng mga bahay ng Elena Reyes Community Housing Project ay halos tapos na. Maliliit lang ang mga ito, simple ang disenyo, ngunit ang bawat isa ay itinayo ng may pag-iingat at dignidad. Araw-araw, naroon si Nestor, hindi bilang isang donador o isang amo, kundi bilang isang voluntaryo, isang karpintero, isang tatay sa lahat ng mga manggagawa at sa mga pamilyang malapit nang tumira roon. Dito, sa gitna ng pagbibigay sa iba, natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang 50 milyong piso ay hindi nawala. Sa katunayan, ngayon lang niya naramdaman ang tunay na yaman nito. Nakikita niya ito sa bawat ngiti ng mga batang naglalaro, sa bawat pasasalamat ng mga inang naghahanda na para sa kanilang bagong tahanan. Tatay Nestor, tawag ng isang volunteer. May sulat po para sa inyo. Iniabot sa kanya ang isang simpleng puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Kinabahan siya ng bahagya, ngunit kinilala niya ang sulat kamay sa labas. Kay Ligaya. Umupo siya muli sa ilalim ng puno at maingat na binuksan ang liham. Tatay, kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matagal ko pong pinag-isipan kung dapat ko bang isulat ito. Hindi ko po alam kung paano sisimulan at alam kong walang salita ang sapat. Hindi po ako hihingi ng tawad. Hindi pa po ako karapat-dapat doon. Siguro, balang araw. Siguro hindi na. Ang sulat na ito ay para lang po ipaalam sa inyo ang mga nangyari. Iniwan na ni Kuya si Marites. Mahirap po sa simula. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ko po siyang tumayo para sa sarili niya. Nagtatrabaho po siya ngayon sa isang construction site. Maliit lang po ang sahod, pero araw-araw siyang umuuwing pagod, pero may ngiti. Sabi niya, mas masarap daw sa pakiramdam ang kumita ng pera sa sariling pawis. Ang bahay. Hindi po namin ipinagbili. Paano po namin maipagbibili ang isang bagay na hindi naman talaga naging amin? Sa halip, kami po ni Kuya ang nag-aayos nito. Pinipinturahan po namin ulit. Kinukumpuni ang mga sirang bintana. Mahirap po. Mabagal. Pero sa bawat pagpukpok ng martilyo, parang may isang bagay din pong nabubuo sa loob namin. Nagsimula po akong magtanim sa hardin. Katulad po ng hardin ni Nanay Elena noon. Naalala ko, paborito niya ang mga bulaklak ng sampagita. Nagtanim po ako ng isa. Sana po ay mamulaklak ito balang araw. Hindi po namin hinihiling na bumalik kayo. Hindi rin po namin hinihiling na patawarin ninyo kami. Gusto lang po naming malaman ninyo na, sa wakas, natutunan na po namin ang leksyon. Ang tunay na pamana ay hindi ang bahay o ang pera. Ito po ay ang pagkakataong magsimulang muli. Ang anak ninyo, Ligaya, tinupi ni Nestor ang sulat at inilagay ito sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Tumingin siya sa mga bahay na kanyang itinayo, pagkatapos ay sa malayong abot tanaw. Isang malalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Ang kanyang mga mata ay bahagyang nag-init. Sa lumang bahay na bato, si Ramon ay abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Hello, Ramon!" Ang boses ni Marites. Ngunit iba na ang tono nito. Wala na ang pagmamataas. "Nabalitaan ko. Nagtatrabaho ka na raw ulit. Baka gusto mong mag-usap tayo?" "Marites," mahinahong sagot ni Ramon. "Salamat sa tawag. Pero masaya na ako. Mag-iingat ka." Pinatay niya ang tawag at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Sa hardin, si Ligaya ay nakaluhod. Maingat na dinidiligan ang isang maliit na halaman. Sa gitna ng mga berdeng dahon nito, may isang munting puting usbong, ang unang bulaklak ng sampagita. Ngumiti siya, isang tunay at payapang ngiti. Sa construction site, tumingala si Nestor sa kalangitan, kung saan ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila. Naramdaman niya ang isang pamilyar na haplos ng hangin, na para bang isang kamay na humahaplos sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang presensya ni Elena. "Nagawa ko ba ng tama, mahal ko?" Bulong niya sa hangin. Walang sagot. Tanging ang pagsikat ng isang bagong araw kinabukasan, isang araw na puno ng pag-asa. Hindi para sa isang pamilyang nawasak, kundi para sa mga bagong pamilyang magsisimula. At para sa dalawang anak na sa wakas ay natututo ng magtayo ng sarili nilang tahanan, hindi sa lupa, kundi sa loob ng kanilang mga puso.